mainit-init ano at silipin natin guys ano tong TikTok ni Beyonce. So maganda kasi guys, alam niyo no. Kung tayo magbibigay ng honest opinion, let's try to review first the sources. Tingnan natin guys yung sources na pinagmumulan na sinasabi daw ay nakakadismaya daw. So silipin natin. Siyempre, bilang isang reactor, meron akong responsibility na ipakita sa viewers kung ano yung katotohanan. Tingnan natin guys yung mismong video at channel ni Beyonce sa TikTok. Kung totoo bang nakakadismaya. Let the likes, views, and the comments itself to talk. Not from me. Not from the toxic people. Oh, diba? Try natin silipin yung channel ni Beyonce. Dire-diretso na guys. So ito na nga yung channel ni Beyonce na napakaganda. Na grabe, meron siyang 73.5 followers at meron siyang 1.6 million. Ay! Ang taas. Sabi niya, happy mind, happy life. Tuloy natin. No? So, tingnan natin guys, silipin natin. Ano? Actually, ito yung isang mga video na gusto ko kay Beyonce. Lintik. Tingnan natin. Ay, sexy ah. Ay, lintik. Ang puti ng kilikili. Ay, ang puti. Pwede pagmumukha ng basher, ang itim. Mabuti pa yung kilikili ni Beyonce. Ang ganda, ang linis, ang puti. At ang sexy lintik Ay, sexy Ay, lintik Diba napakaganda? Sino magsabi na dismaya dyan? Chichinilasin ko. Labas ang mga tamadan. Lintek. Lipat tayo ibang video. Silipin natin. Ay, ang ganda rin Ay, fairness ang ganda Ay, ganda damatan. Ay, mga damatan, labas na. Yung mga basher ng Kalingap Angels. Mga damatan. Tingnan natin. Ang ganda, sexy Ay, ang ganda. Ay, may pangusong-uso pa. Ganda Ang ganda kaya Di ba silipin pa natin tsaka may tanong ako dyan guys sa taas May tanong ako dyan Ay, nadismaya ka ba sa pag-TikTok ni Beyonce at bakit? 90% hindi. May 10. Ewan ko ba, nasa ng utak? Yes daw. Shoutout sa mga 10. 11 na sila. Shoutout. Load lang kayo dyan at least 90%, 89% pasok pa rin Nakakapatay ng bakterya. May 10 lang 11 na malungkot ang buhay. Tuloy natin tuloy natin. Ay, ang ganda Ay, ito yung nag 1 million views sa Facebook. Ay, lintek Hello, Mukbang with Julina, shout out. Kayo Maski, Dapper PA, shout out po siyempre sa lahat mga ka-artista dyan nanonood tingnan nyo guys. Sexy ay, papapalaklapatik. Ang ganda kaya. Sexy lipat tayo. Ito yung baby girl. Tingnan natin. Ganda tingnan natin ang ganda pa rin ganda naman bagay. Tingnan natin. Teka po tayo kay Beyonce Pero ito ata yung sinasabi nila nakakadismaya. Alin dito? Saan dyan? Saan? Saan? Saan nakakadismaya dyan? Asan? Saan banda? Ito? Hindi ko!
Baka joke nyo lang yun ah. So nakakadismaya dyan. Asan? 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 Hindi ko makita. Ano ba ako guys? Baliw na ba ako? Baliw na ba ako? Wala akong makita. Asang banda? Parang awa nyo na. Nasang banda nakakadismaya? Asan? Asan na nakakadismaya? Parang awa nyo na. Ano meron dyan? Tingnan natin to. Ano? Baka yung audio naman. Nasa yung audio na ito? Wala naman lintik eh. Asang banda, Beyonce? Asan nakakadismaya dyan? Oh. Cocomelon! O pati Cocomelon pinagtripan nyo. Ayun! Nawala tuloy. Pati si Cocomelon pinagtripan nyo. Ayun. Napapamura ako, lintik. Anak ng pating, oh. Asang banda dito yung nakakadismaya? Asan? Anak ng pating, oh. Nasa ibang planeta na ba ako, guys? Nasa ano na ba ako? Nasa Pluto? Oh, talagang sadyang baliw lang ako. Marzano, baliw ka na. Nakakadismaya. Saang banda? Saang banda? Ay, naka. Nak ng patay. Saan dito nakakadismaya, guys? Sige nga. O sige, justify natin ha. Sa Marzano, naka-assert ka. Tignan natin ha. O silipin natin ha. O silipin natin ha. Asan dito ang nakakadismaya? So sa Marzano, patunayan mo sa amin na hindi hindi nakakadismaya. O sige, papatunayan ko ha. Nasaan na yung video na yun? Ba't nawala yung video? Teka lang. Biyan siya na sa video mo nawala bigla. Hindi ko na makita tuloy. Saan yung video ni Beyonce? Ba't nawala yun? Nalagis nawala. Inahanap ko. Teka, silipin natin ha. No, teka lang guys ha. Anak ng pate. Wala akong makita talaga guys. Kahit sa lahat ng mga video ni Beyonce, wala akong makita eh. Sa totoo lang ha. Wala akong nakikitang pagkadismaya dito sa video ni Beyonce. Saan ba yung video na yon? Nawala tuloy! Inalis ba ni Beyonce yung video ganyan? Nawala bigla yung video niya. Nasaan na yon? Nawala bigla. Teka lang guys ha. O silipin ko lang ha. Tinapin natin. Saan ba yung Cocomelon na yon? Actually kasalanan to ni Cocomelon eh. Ito. Actually, yan. Cocomelon! O, silipin natin. Sa Marzano, patunayan mo sa amin. O, papatunayan ko ha. O, tingnan nyo guys ha. Kung totoo nakakadismaya to, let's the figures talk itself. Oh, sa Marzano, ibig sabihin, ibig ko sabihin, hayaan natin ng views and comment and reaction ang magsabi kung nakakadismaya to. Silipin natin sa pamamagitan ng kanyang TikTok account. Silipin natin ha, mga bata. O, silipin natin. Reviewin natin yung kanyang upload na to ha. Unang-una, ang heart neto reaction, no? Meron siyang 7,000 hearts. At meron siyang 310 comments. At may nag-bookmark. Ibig sabihin, sinave nila yung video na to. Ibig sabihin, natuwa sila. No, nag-bookmarks ng 427. Lakihan natin, guys. Para maintindihan ng mga para makita sabihin nyo, baka sabihin nyo, bias ako eh.
Siyempre, as a reactor, kailangan pakita yung figures, okay? Pakita mo yung heart. Ilan yung nag-heart? 7,000 lang naman. Ilan yung nag-comments? 310 lang naman. Ngayon, sa 427, yung nag-bookmark. Ngayon, silipin natin, baka naman may pangit nag-comment dyan. Si Charlie Davidson, si JM, lahat naman, puro nag-heart. Iba na in love pa, cutie daw, cute, nice move, cute, sabi ni Marcon. Halos lahat naman dito guys, magaganda yung comments. So, saan banda merong pagkadismaya rito? You tell me. You tell me. Saan banda dito yung may nadismaya ang mga viewers? Lumalabas, maraming natuwa sa sinabi ni Beyonce. Sa ginawa niyang TikTok. Ang cute mo talaga Beyonce kahit anong gawin mo, sabi ni Mayflower Makilan. Karamihan sa comment, cute. Walang pambabastos. Walang salitang pagkakadismaya. Karamihan cute. Si Ma'am Jane, ang kulit mo talaga. Ang kulit, tsaka cute. Saan yung mga dyan? Ang ganda sobra, ang ganda. May ganda pa. Saan yung dismaya? Teka lang, baka may mali ako. Hanapin ko nga yun, you tell me. You tell me, this nakakadismaya, you tell me. Puro cute, puro maganda, lambot ng bewang. Ano dyan? Lahat ang cute, ang kulit, ang galing mo, Bien. Ang galing. Ang kulit mo dyan. Nasang banda? Wala talaga, guys. Ang masakit na balita. 300 comments, wala akong nakitang nagsalita ng pagkadismaya. Sir Marsa, ano may nag-comment sa Facebook? Ayan nga yung problema sinasabi ni Kalinga Prab. Ang may problema dyan, yung mga nagsishare. Kasi iba dyan, ayun sinasabi ni, actually wala naman hindi naman against si Kalinga Prab sa pagti-TikTok, no? Huwag niyo mapagkamalian. Ang sinasabi ni Kalinga Prab, yung mag-post sila masyado sa TikTok, overexpose. Pero yung pagti-TikTok, hindi na ni Kuya Balyan at ni Kalinga Prab, wala ko narinig, ano? Ang sinasabi lang, wag masyado mag-post sa Facebook, sa TikTok. Kasi nga, ginagamit ng ibang mga content creator, yung vlog ni Beyonce. Kaya lang, hindi natin maiiwasan siyempre nasa social media. Kahit anong pigil mo dyan, may makukulit talaga na magre-reshare, no? Ng mga video ni Beyonce. At ito na nga, I think may nag-share ng video na to at may nag-comment lang siguro sa mga Facebook. Alam mo naman sa Facebook, marami mga dyan, toxic na mga, ito guys hindi naman lahat ng matatanda Pero let's admit, may tinatawag na boomer. May mga boomer. At alam nyo bakit? Siyempre, saan yung boomer? Ito guys hindi naman, tandaan nyo, iniulit ko po. Ang sinasabihan ko dito yung mga toxic. Okay, hindi yung mga marami, nanay ko, matanda yun, pero mabait yung nanay ko. Pero let's admit, marami mga matatanda, no, na basher talaga sa Facebook. Ito ang masakit na katotohanan, guys. Let's admit, sa Facebook, karamihan ng mga basher, mga matatanda. Karamihan, guys, pansanin nyo. Kasi iba na yung generation natin ngayon. May tinatawag na boomer. Yung mga boomer, yun yung panahon ng Hapon. Yung mga nanay natin, na sinuuna nung araw, magbihis ka ng ganito, may masasabi. Sasabihin sa'yo, ba't kayo nalabit mo? Naglalandi ka! Nung araw, ganun. Sila yung mga boomer. Na konting magpa-sexy ka lang, iisipin, naglalandi ka na. Ganun sila, let's admit guys. Pero may mga matatanda na maayos ang mag-isip. No? Pero let's admit, may mga boomer na talagang toxic. Sila yung mga basher sa Facebook. Kaya nga sabi ko sa inyo guys pag ako naging presidente, yung Facebook ng matanda at bata, paghihiwalayin ko. Pero yung mga matatandang matitino, ihiwalay ko din. Magkakahiwalay. Lahat ng matatandang hindi matino mag-isip, lumayas. Iba ang Facebook. Yung mga Gen Z, iba din yung Facebook. Yung mga matitinong matatanda, pwede yan. Paghihiwalay natin, yun talaga ang platforma ko. So, ibig sabihin ko lang, merong mga boomer, sila talaga yung basher sa Facebook. Kaya mapapansin nyo, karamihan na basher sa Facebook, marami. Pansinin nyo guys, kahit saan, kahit anong love team. Si Carla, si Joy, lahat. Karamihan sa mga basher, mga matatandang toxic. Sila yung boomer.
No, hindi sila sanay sa nakikita nila ngayon sa Gen Z, which is si Beyonce po ay Gen Z. Ang tawagan nila diyan alpha Gen Z. O tatawatin Gen Z. Ang mga Gen Z po ngayon, very sila, expressive sila, no? Iba na yung galaw talaga nila mga kabataan ngayon. Let's admit, guys, hindi na tayo panahon ni Maria Clara. Tapos na yung panahon ninyo. Panahon ngayon ng mga Gen Z. Tsaka, totoo lang, guys, itong ginagawa ni Beyonce, ito po itagang libangan niya lang. At the same time, hindi natin mapipigilan, nagdadalaga na po yan eh. Hindi pa pwede na ang kabataan ngayon, pipigilan mo, kailangan ang todo postura talagang Maria Clara, hindi mo, dapat balot na balot. Dapat ang galaw lang, talagang, ganun lang. Bawal magsalita. Huwag makulit, baka makabasag. Yun ang gusto ng mga boomer. Kailang let's face the truth. They are Gen Z. Kahit anong gawin natin, guys, hindi mo, kasi nagbago na. Nagdadalaga, anong gagawin mo dyan? Gusto mo balot na balot? Kung paano si Beyonce noon, nakita ko siya na introvert siya. Noon, napansin ko introvert. Hindi siya, mayain siyang bata. Kung papansin niyo, guys, sa mga asari actor, tingnan niyo yung mga ni Beyonce nung bata siya. Nung dalaga siya, nakita siya ni Dr. Love, mayain, guys. Ibig sabihin, introvert si Beyonce. Ngayon, makikita mo, tumaas yung self-confidence niya. Ibig sabihin, naging extrovert si Beyonce. Dapat ka matuwa nawala yung kanyang hiya. Hindi na siya nahihiya compare noon. Itong pang pag-TikTok, wala pong masama dyan. It's a part of entertainment. Ngayon nga lang, sinasabi lang pagkakalam ko, ang sinasabi na ni Kalinga Prab, iwasan na masyado mag-TikTok. Kasi nga, may mga content creator, ginagamit yung mga video nila. Pero yung pag-TikTok ni Beyonce, hindi naman pinupuna ni Kalinga Prab eh. Hindi niya pinupuna yung mga galaw. Ano ba yung sinasayaw? Walang ganun eh. Ang sinasabi niya yung pag-upload lang sa TikTok eh. Pero hindi niya pinagbabawalan eh. Ang alam ko lang yung masyado mag-upload sa TikTok eh. Ayun ang pagkakaalam ko based dun kay Kalinga Prab. Kung mali po, i-correct niyo ako. Pero yung pag-TikTok niya, yung mga galaw niya, hindi pinupuna ni Kalinga Prab yun. Wala akong nakikitang side comment ni Kalinga Prab na ganun. Actually guys, kung may nag-comment man, biriin mo, may nag-comment, sabi na natin 100. 100 nag-comment na negatibo, pero dito sa upload ni Beyonce, makikita nyo naman po, malinaw. Magaganda yung sinabi, wala akong nakita pagkadismaya. Sabi na natin sa Merzano, kung paano kung may 10 nag-comment na negatibo, bakit? Yung bang 10 na nag-comment na negative sa video ni Beyonce, ibig sabihin yun ang katotohanan? Masasabi mo bang yun ba ang absolute truth? Kunwari, may 10 tao nag-comment against kay Beyonce dun sa TikTok niya. Yung ba dapat mapaniwalaan? Hindi mo dapat, i-react mo din yung mga magaganda sinabi kay Beyonce. Siyempre, ba't natin bibigyan ng pansin yung mga negatibong comment na pwedeng masira yung Kalingap Angels? Punahin natin yung positibo. Ang dami nag-comment na magaganda Dapat sabay. Ako nga, pinakita ko sa inyo guys. Ilan yung nag-comment na magaganda kay Beyonce? Ang dami, 310 May nakita ka bang pangit nag-comment dyan? Wala ko nakita Ayan Ay, nagaganda ng comment. Wala ko nakitang dyan guys Wala ko nakitang napagkadismaya. Kung sabihin natin may 100 nag-comment na pagkadismaya, bakit? Sila na ba ang Sila na ba ang standard? Sila na ba yung totoo? Ilan nag-comment? Sabi na natin nag-comment 100 na. Puro negatibo. Yung ba, sasabihin mo, dahil sa comment na nakakadismaya na? That's a big no. That's unfair. At the same time, sa social media, may gawin ka mang matino at meron kang hindi gawing matino, may ibabash ka pa rin. Ibabash ka pa rin. Kaya sa mga boomer dyan, tanggapin nyo na ang panahon ngayon. Iba na ang panahon ngayon. Tapos na ang panahon ng hapon. At yan po ay walang masama dyan. Hindi naman naguhubad eh. Walang masama dyan guys. Totoo lang guys pinakita ko sa inyo kung ilan yung nag-heart, ilan yung nag-comment, ilan yung nag-bookmark. Pinakita ko yung mga comments sa inyo. Yan ba? Masasabi nyo na marami na dismaya? Ayan
Ang cute to. Pinakita ko sa inyo guys, detail by detail. Oh, sige nga, nasaan yung mga nagko-comment dyan nakaka-dismay, lumabas kayo. Lumabas kayo. Yung nagsasabi na nakaka-dismaya, lumabas kayo, ilang kayo. Oh, pinakita ko naman guys, maliwanag kahit dito sa ano ko, nakikita nyo to? Sabi ko muna Beyonce. Oh, nakikita nyo yun, ilan? Nagsasalita, meron ako dyan, may tanong ako sa taas. Nadismaya ka ba sa pag-TikTok ni Beyonce at bakit? Ilan yung nagsabi no? 89%. Versus 10. Sino paniniwalaan mo? Yung nagsabi nakakadismaya na 11? O yung nagdismaya nagsabi ay yung no na 89%? As a reactor, let's promote the positivity. Let's promote, wag natin bigyan ng pansin ang mga toxic na comment. No, as a reactor, dapat protektahan natin ang Kalingap Angels at beneficiary ni Kalingap Rob. Bakit yung mga negative comments ang binibigyan ng pansin? Ang tanong ko, bakit negative comments ang pinapansin? No, ako pwede kong pansinin yung negative comments, but I will try my best na I will still protect the benefits of Kalingap Angels. Like Beyonce. Kung sumari, may nag-comment, 300 yung nag-comment, wala akong magagawa doon. Mas marami nag-comment ng negatibo. Pag sinabi nilang talagang pangit, edi maniniwala ako. Kaya lang, ilan yung nag-comment na nakadismaya? Ang tanong ko, sila ba may hawak ng absolute truth? Sila ba ang may hawak ng absolute truth? May mga mas malala pa nga dyan kay Beyonce. Iba nga, labas talaga daddy. Mga ilang taon pa lang, mga dalagitan na. Kita pa nga, pek-pek . Bakat na bakat pa nga yung mga pek-pek nila . O, sa tabi lang guys ha. O, si Beyonce ganun ba? Hindi naman ganun guys . Diba no? Magbabasa na tayo ng comment. Ito, masaya guys . Basa tayo ng comment ha. Basa tayo guys. Teka lang, maganda to ha. Sige, tingnan natin yung mga comment ng mga natin, mga baliw. Si Wow Life nag-comment. Ang sabi ni Wow Life, Wow Life, nadismaya ako dun sa nag-comment na nadismaya sila. Wala namang nakakadismaya sa video, nakadismaya ako dun sa mga taong nadismaya. Ano yun? Naguluhan ako dun ah. Pero hindi mo nakakadismaya, di ba ano? Yung mga mga boomer. Boomer na wala sa hulog. Ay, sabi ni Marcel Diego, yung ibang nag-reels dapat bantayan din ang nag-comment section nila. Kasi minsan may basyo, pinapabayaan lang nila na baba si Beyonce. That's that's good para sa akin, that's good No, para sa akin, pag may mga negative comment, delete nyo na lang, ganun lang yun. Diba, no? Jana Rosal, paano yung Mars nega-comment ang naka-highlight, naka-thumbnail pa talaga dun sa upload niya? Tapos sasabihin niya, wake up call daw. Ang sabihin niya, wake up call sa mga basyo ni Beyonce, yung ginawa. Actually, kinall out na yan ni Ate Edna. Ayaw ni Ate Edna na binibigyan ng reaction video ang mga negative comments. No, out na guys ha. Hindi po ako nang-atake dito, but Ate Edna, she's a co-founder ng Kalingap. Ayaw ni Ate Edna nagtatamdal tayo ng negatibo na comment, no, na makakasira. 'Di ba? Last time in-highlight ni Ate Edna 'yan eh. Ayaw ni Ate Edna ng ganun. No, ako as respect kay Ate Edna, hindi ko ginagawa. Kung gagawin ko man 'yon, I make it sure I will defend. No, I will defend the beneficiary and even the Kalingap partners. Tsaka, totoo lang guys, sa mga nag-share ng video ni Beyonce, tama naman yung iba, i-delete nyo naman, maging responsible kayo. Kaya lang, minsan guys, let's admit, hindi na natin control yan eh. Meron talaga, ang hanap lang, views, wala silang pakailan. Alam nyo guys, totoo lang, yung mga content creator na yan, nahanap talaga views ha. Ito, totoo lang, ako naman, hanap ko rin views eh. Hindi ako magpapa-impokrito eh. Mas gusto talaga nila may nag-aaway para tumaas yung engagement. Kasi pag nag-away-away yung mga supporters, panalo, taas ng views. Mataas ang views. Oo nga, pwede kong gawin yan eh. Ang content ko lang, puro negatibong comment eh. Oo. Taas kayo ng views ko. Kasi hindi ko ginagawa eh. Kung gagawin ko man yung negative comment, I make it sure na I will defend them.
Oo nga, Emelia Lubiano, nahila ko sinabi mo, wow life. Loko ka. Pero at least nadismaya siya dun sa ano, no? Ranzel Morado, wag negative ang tignan nyo. Yung ganda ng mga Kalingap Asian ang tignan. Wag puna ng puna. Baliw. Hindi ba pwedeng masaya na lang katulad na nangyari sa Joy? Diwata natin nakita ang sombrero ang ganda. Ah! O lalo na yung sombrero ni Beyonce, ni Joy. Alam nyo na, chinek ko yung mga nambabas kay Joy dun sa nagsombrero si Joy. Karamihan talaga mga boomer. Pero di naman lahat ng matatanda ganun. Pero let's admit, may mga boomer yung mga mga basher, lintik. Bili mo kumain ng si Joy na nakasombrero. Pinunahan nila. Sabi ko, ako kumakain ako nakasombrero. Wala akong pakialam sa mga pagmumurahin eh. Anong masama kahit nakasombrero kumakain ka? Ng mga napakatanga ng mga walang niya eh. Wow life, basahin mo ulit host kasi nadismaya ako dun sa mga nag-comment na nadismaya sila. Wala namang nakakadismaya sa video kaya nadismaya ako dun sa mga tao na dismaya. Puta. Napamura puta. Wow life. Umuguli yung utak ko, lintik ka. Ginuguli mo utak ko ah. Oh, dapat alam nyo guys, iboto nyo ako ah. Dating tumutuwad, ngayoy tutupad. Dating hindi naghihilod, ngayoy maglilingkod. Ang plataforma po natin, lahat ng boomer na toxic, paghihiwalay po natin ang Facebook, YouTube, TikTok, lahat po hiwalay yan. Oh, kasi karamihan, kahit sa mga artista, karamihan sa mga basher ngayon, mga boomer na matatanda na toxic. Sila yung comment ng comment. Akala mo sila ang hawak na may katotohanan. Sila palagi ang tama. Pero ang totohanan, ang masakit na katotohanan, kung sino pa yung matatanda, sila pa yung mga toxic at dapat pangaralan. You tell me. You tell me. You tell me. Saan banda rito nakakadismaya? Walay. Walay. Diba Beyonce ano? Oh. Kasi naman kasalanan ni Coco Melon yun. Alam mo, Beyonce, ang dami kasing kanta. Ang pinatutog mo kasi Coco Melon eh. Alam mo namang maraming mga matatanda na ano dyan sa Coco Melon. Hindi sila nabuhay sa panahon na yan. Ay, na ano pala yan? Pang matanda. Bahala na kayo guys ha. I let you know to decide kung nakakadismaya. Pero para sa akin, hindi siya nakakadismaya. Correct me if I'm wrong. Give me the views, the comments, and the reaction of the supporters. Yun lang masasabi ko guys. You tell me. You tell me. Alin dito nakakadismaya? Yung pag gano'n ni Beyonce? Alin dyan? O di nga. Ha? Di nga. Di. Ha? Oh? Oh? Oh. Mga damatan. Mga talaga naman. No, panahon, di na po panahon ng hapon. Mga Gen Z po yan. At the same time, let's give the rights, no? Alam nyo, may karapatan ang bawat isa sa atin na gawin ang gusto nila.
Huwag natin silang sakiliin, huwag natin silang hawakan sa leeg. Hindi po maganda yan. Sa pananaw, sa paningin ng Panginoon, mali po yan. No? Bigyan natin ng kalayaan ang bawat isa sa atin. Let's give respect. Para sa akin guys, ako nagsabi sa inyo, no? Para sa akin to, hindi ko po to pinipilit. Walang nakakadismaya dito. Ang nakakadismaya dito, yung mga talks, ang mga utak talangka. You tell me. Karamihan dyan sa mga basher ngayon, mga nagko-comment ng negatibo, mga matatanda. It's me, Coco Melon yan, anong malaswa? Dapat si Beyonce, magsuot ng malasuman. Alam mo yung suman? Dapat Beyonce, ganun ang suot mo. Yung balot na balot ka. Dapat ganun. Oo. Tsaka ang tagalan ng video na to eh. Di ba ano? Basta ako, I love the beneficiary ni Kalinga Prab. I will support, I will defend them, guys. Sino pa yan? Basta Kalinga Angels na matino, no? Talagang mahal ni Kalinga Prab, no? Mamahalin ko din sila. Oh, hindi lang po ako good vibes. Minsan kailangan din itakin natin yung mga ganito. Sila nakakaawa naman po si Beyonce. Kung mapapanood ng magulang niya to, guys, masakit sa magulang. Kasi para sa akin, iniisip ko din yung ng reaction ng magulang sa punto na to. Yung magulang nga, tahimik, very supportive. Then tayo, as a viewers lang naman tayo, pero bakit tayo pa yung parang very controlling, hinahawakan natin sa leeg. Di ba, no? Yung nanay nga, ang tatay, tahimik lang, hindi naman pumupuna. Ano? Pero wala silang, they very supportive sa kanilang anak. Pero yung iba, kung sino pa hindi mo naman kadugo, sila pa yung, kala mo naman parang hawak niya absolute truth, di naman. Kahit sa batas, hanapan mo ako sa batas na malito. Hamunin ko. Kahit sa batas. Hanap ka ng ng batas. Basahan mo ko ng batas ng Pilipinas, Republic of the Philippines. Anong kasalanan ni Beyonce rito? Republic Act. Amunin ko. Anong batas ang nilabag ni Beyonce dito sa pagtitiktok niya? Tanungin mo nga yung mga nag-comment ng toxic. Tanungin nyo, guys. Tanungin nyo. Anong batas ng Republic Act na nagkamali si Beyonce? Wale. And I rest my case. I rest my case. I rest my case. Coco Melon lang sa kalam. Coco Melon lang sa kalam. Basta ako, guys, wala akong karapatan na sikilin, punahin ang ibang mga tao. I have the right na pumuna, magkomento, pero hanggang dun lang. No, pero ako sasabihin ko ganito ganyan, hindi po, no? Basta ako pinakita ko po sa inyo kung totoong nakakadismaya, dapat at least 90% na nagsabi na malaswa si Beyonce. Pero lumalabas, even sa live ko, pinapakita ko po, guys. Paulit-ulit kong pinapakita sa inyo yung aking tanong dyan. No, nadismaya ka ba sa pag-TikTok ni Beyonce at bakit? 14% yes, dumami na sila. And no, 86%. Pero lumalabas, guys, no, hindi po totoo nakakadismaya. Ito po yung aking pananaw, hindi ko ito pinipilit. Pero para sa akin, hindi nakakadismaya ang TikTok ni Beyonce. Ang nakakadismaya, yung mga utak talangka. Okay? Alright. Sana nag-enjoy kayo, guys, ha? Wala po nga, hindi ako nangaaway. Nag-ano lang ako, nagsasabi lang ako ng aking pananaw, karapatan ko yan. Sabi ko nga sa inyo, guys, hanapan nyo ako ng batas, no, ng Pilipinas o Republic Act na nagsasabing nakakadismaya o
mali ang ginawa ni Beyonce. Pag may napakita kayo sa akin, guys, aamin ako, talo ko. Pag may napakita kayo sa akin, aamin ako, talo ko. Yung iba nga na mga as-edad ni Beyonce, mas bata pa nga. Minsan, talagang nakaano pa Talagang masabing, talagang makikita mo, talagang bakat na bakat Di ba, no? Kaya salamat guys. Sige, ano pang comment nyo guys? Sige, pagbibigyan ko yung mga EDSA supporters. Mag-comment lang kayo dyan. Anong comment nyo guys? Comment, bilis. Oh wow, live. Pag-comment ka pa, lintik ka. Pinapahirapan mo ko. Sabi ng Raida Ampuan, sikat sa mga batang Cocomelon, sa mga gurang lang hindi sikat. Ay, buti ka. Anong comment yan? Si Namraida Ampuan, ang kulit ng comment. Cocomelon, di ko may kasalanan nito. Cocomelon Ay, dahil sa'yo Cocomelon, linggit ka. Ma'am Clarita Biran, correct Sir Mars. Ako matanda na middle age 52 pero iba na ngayon sa unang kapanahunan. Dito nga basta summer halos walang suot ang mga teenager lalo na kung sa beach ka from Spain. Donald, di mo shoutout. Abuing, pwede na nga pumasok simbahan yan. Malaswa. Oh, lintek. Oo nga, no? Sa panahon ngayon ng dami-daming inggitero, pipiliting kasiraan pag ikaw ay umasenso. Mga taong nakikita lagi kung anong mali, nakasimangot ang mukha pag may tama kang gagawin. Ayaw nilang makita ka nilang umaangat sa buhay. Hatakin ka pa ibaba, ikaw ay sisiraan. Sobrang dami yung ganyan ngayon, nandyan lang sa paligid. Hindi natin nakikita pero sa atin nakatitig. Para sa inyo ito, mga taong inggitero, di marunong sumaya at di marunong makontento. Dapat pag-inggit pikit para walang makita. Pag di nyo kaya nahigitan ay huwag kayong manira. Para sa inyo ito, mga taong inggitero, di marunong sumaya at di marunong makontento. Dapat pag-inggit pikit para walang makita. Pag di nyo kaya nahigitan ay huwag kayong manira. Daming peki sa paligid na naglalabasan, pati sa social media may peki kang kaibigan. Naiinis sila pag may bago ka na pinost na mga blessing mo sa buhay. Sila'y nakasimangot, hindi nila matanggap, naiinggit at nagagalit pag nakita nila tayo na merong bagong gamit. Dahil tayo ay nagsikap at tayo nagtiyaga habang sila'y nakatunganga at walang ginagawa pati sa ating mga bahay. Yung Lionel Pela is inggit lang sila kasi hindi nila nila yung TikTok na ginawa ni Beyonce. Ganda niya kasi kung nagtupis siya, yun ang nakakadismaya. Ibahin nila si Beyonce, simple and very beautiful. natin nakikita, palagi merong kwento ang alam nila'y manira. Pag nakatalikod tayo, ang lakas nilang malait. Mga taong sobrang sa inggit, takot naman lumapit. Para sa inyo ito, mga taong inggitero, di marunong sumaya at di marunong makontento. Dapat pag-inggit pikit para walang makita. Pag di nyo kaya nahigitan ay huwag kayong manira. Para sa Alexia Francisco, ang hirap daw kasi gayaan, masyadong flat ang tiyan, walang bakas ng puson. You tell me Beyonce, bakit nga ba ganyan ang body mo? Inggit tuloy. ay huwag kayong manira. Kahit saan ay meron taong di marunong sumaya pag umasenso. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos, sa lahat ng mga LC supporters, sa lahat ng mga Team Kaligap. Basta po ako, nandito lang ako to give the honest reaction video. Hindi po ako nang-aatake rito. Pero, let's protect and defend the beneficiary of Team Kaligap. Lahat po guys, suportahan natin sila. Huwag natin silang pabaksain. Mas suportahan natin sila kaysa sa mga negatipong comment. No? Kasi we are a Team Kaligap. One Kalingap, one family. We should be ako as a reactor, kailangan po natin silang depensahan. Huwag natin paniwalaan ng mga toxic. Kaya nga, one Kalingap, one family. Diba, no? Supportahan po natin sila. Anyway guys, maraming salamat sa Diyos at salamat sa lahat ng mga nandito ngayon guys. Pasensya na po at dito na tayo guys. Dako na tayo syempre sa Danjoy. Ready na ba kayo? Maraming salamat po guys ha. Ano lang yan ha. Ano lang ako. Pasensya na kung may nasabi po hindi maganda pero hindi po ako nakikipag-away. Sinasabi ko lang po yung alam kong tama.
And I want to protect Beyonce. Siyempre, mahal ko yung batang yan, no? Mahal ko sila Joy, sila Carla. Pag may mga pambabash, guys, kay sino ka pa. No? Pero hindi ko naman matiis na si Beyonce ay ginaganon. Naawa po ko sa bata. Kasi po ko ay matanda na rin. Para kong anak si Beyonce. No? Kaya gano'n ko siya kamahal. Yung lahat naman sila guys mahal ko. Si Beyonce, si Joy, lahat sila guys, si Carla, lahat sila mahal ko. Lahat ng mga beneficiary ng Kalingap. And syempre mahal natin ang Team Kalingap. So as a reactor, no, para sa akin, dapat ako as a reactor, ang paniwala ko po, dapat ako ang unang magtanggol sa kanila. No? Lupi, shout out. Oh, anyway guys simulan natin to guys sa mga salamat po sa EDC, Jomcor, lahat ng mga dyan, Love Team. At ito na nga guys, simulan natin to. Siyempre yung I love you ni Papa Dan kay kay Joy Diwata. Lintex, shout out mga Dan Joy.